Sa lahat ng mga narito sa sentro ng gobyerno ng ating probinsya, ito po ang provincial capital natin, seat of government ng buong Marinduque, ang malaking problemang ito. Nakikita po natin ang ginawa nilang mga hearing at kung ano-ano pa mga summit, pero ang kailangan natin ay talagang pangmatagalan na pagbabago na sa ating probinsya. Hindi mo ako kikilos ng ganito kung hindi ako dinaingan ninyo kasi ayaw ka. Ako talaga ay sa mga aspektong espiritual, kaya po ako narito sa ating diocese bilang inyong obispo. Pero naaawa ako sa inyo, naaawa ako sa ating lalawigan. May nakikita po tayong solusyon. Kausap ko rin po, nakipag-dialogo sa akin ng Marelco, nakipag-dialogo sa akin ng NPC, pinanood ko ang Summit Energy Summit dito sa MPC. Kita ko at nakikita ko ang nakabuuang larawan ng ating sitwasyon. Ang punot dulo ng problemang ito natin, ang brownout, ilang buwan na, ay ang bumalpak na agreement ng Marelco at 3i Power Gen. Ito ay pinirmahan noong 2005 at dapat yung 3i Power Gen na private corporation ay nagpo-produce na ating kuryente noong 2007. Dapat ito inilagay doon sa Balugo. At binigyan pa ng extension ng Marelco ng 1 taon para gampanan nila. Ngayon 2000 na, wala pa rin. Ang napukor po, ang NPC ay palaging sinisisi ng Marelco, kaya do brownout, kulang ang supply ng NPC. Mali po ang kaisipan yan. Pinaliwanag po sa akin ng NPC, ng napukor, hindi nila kasalanan ito dahil lang sa may permadong kontrata ang Marelco sa isang private corporation na 3i Power Gen. Kaya sila ay narito sana hanggang 2007 na lamang at sila unti-unti nang aalis sa ating lalawigan. Pero nag-aalalay sila hanggang ngayon, naaawa sila sa atin dahil tayo nga ay walang kuryente na galing doon sa 3i Power Gen hanggang ngayon. Kaya po, ang dapat mangyari, isaayos na yung panibagong agreement with NPC at Marelco. Kung sino man dapat umupo sa Marelco, pag-usapan natin lahat. Dahil natin sa ito. Nag-o-offer po ang NPC, ang National Power Corporation. Nag-o-offer po sila na mag-produce ng kuryente para sa atin for the next 10 years. Isang dekada pa. At ito po, hindi sa pinagtatanggol ko ang NPC. Naunawaan ko sila. Sino namang private corporation ang paperman ng kontrata sa Marelco 109 million ang utang? Sa isang nagninegosyo, sa isang marunong maghanap buhay na power generation ang hanap buhay, sino namang paperman ng kontrata sa isang kooperatiba na 109 million ang utang? Lubog sa utang. Samantalang ang NPC, kausap ko po, aalalayan nila tayo. Kahit malaki na ang utang ng Marelco, kaya nilang tulungan tayo. Nakikiusap din ako hanggang Malacanang para iayos ito. Alam naman po natin, ang kuryente, sabi ko nga, parang dugo ito sa ating katawan. Pag kulang sa dugo, tayo liyo, tayo natutumba, tayo nagkukulaps. Ito ang epekto sa ating ekonomiya, sa ating pag-aaral, sa opisina, sa pagkain, hanap buhay, lahat, apektado tayo lahat. Kaya po, ini-offer po ng NPC na sila ay magseservisyo pa sa darating na mga panahon. Ang sabi po ng Marelco, gusto nila 3 taon lamang. Sabi po ng NPC, paano naman magpuputap kami ng mga bagong genset tapos after 2-3 years, aalis na kami. Ano na mangyayari sa amin? Ang gusto nila, magpuputap sila ng mga bagong generator at kung ano, at sila'y magsiservisyo ng 10 taon para mapakinabangan yung mga bagong genset sa loob ng 10 taon. Sa ngayon po, kaya bumibigay yung mga generator sa Balanakan at iba pa sa Bantag sapagkat pinaliwanag sa akin ng NPC, hindi na po namin in-upgrade yan noon pa dahil aalis na nga kami. Hindi na ho nilagyan ng budget ng napukor ang Marinduque dahil may permadong kontrata ang Marelco at 3i Power Gen. Kaya huwag nila kami palaging sisisihin. Napakahalaga maging maliwanag ito para sa inyo
at nang tayo ay magkaroon ng tamang direksyon, tamang solusyon. Hindi mo pansamantala. Kahit pa sinabi na kung sino, may dadating na power bars, may dadating na bagong mga generator, pansamantala lahat yan. Para manasan natin lahat ang mga brownout ulit. Tayo ay mag-uusap ng maayos ng mga taga-NPC, tayo po ang consumers, huwag natin basta payagan sa mga nasa Marelco officers, ang mga sa opisina, ang pagperma ng panibagong kontrata. Liwanagin natin. At ang palpak na kontrata sa 3i Power Gen, kinakailangan pag-aralan ng magagaling na mga abogado o kinakailangan maghabla ang buong Marinduque ay maghahabla. Sapagkat ito po ang ating sitwasyon para inyong maunawaan. Ang punot dulo ng lahat ng hirap natin ito ay ang palpak na kontrata na pinasok ng Marelco sa 3i Power Gen. Hindi ko naman sinasabi na talagang ito ay ginusto nila noon pa. Alam ko po, in fairness sa mga taga-Marelco, nung sila'y pumerma sa 3i Power Gen, gusto talaga nila may ayos lalo ang supply ng kuryente. Pero nangyari ito. Ang hinihingi lang natin bilang mga mamamayan, aksyon na agad. Huwag nang patagalin pa. Dapat iayos na ang agreement at nang sa gayon maging estable na ang supply ng ating kuryente sa darating pang mga taon. Ito po ang magandang direksyon na ating puntahan. Kung kinakailangan i-audit ang Marelco, makita ang kwenta, i-audit. Hindi pwedeng magsimula ang mga panibagong mga officers ng Marelco na malabo ang kwenta. Kinakailangan i-audit. Saan ka naman nakakita ng kooperatiba? Saan ka na nakakita ng isang korporasyon o isang institusyon? Palaki ng palaki ang utang habang nalakad ang buwan. Ito ay dapat iayos natin. Kung talagang maganda ang management ng Marelco, ito dapat ay napapaliit ang utang unti-unti. Ito'y mismanagement. Ito'y problema ng mismanagement. Ito po, iaayos natin ito. Mabutit kayo ay isa. Salamat sa inyo.